Okay, so magandang araw po sa atin mga ka-farmers ulit. Welcome sa ating channel. Okay, so sa ngayon is wala pa tayong mga panibagong wala pa tayong gaanong ganap sa channel natin or sa mga daily activities natin. So siguro mga next days, next week siguro proceed tayo sa trabaho natin sa farm. Okay, so sa ngayon is pag-uusapan muna natin, okay, sa mga nanonood or makakapanood nito, pag-uusapan natin ang ang tanim na cabbage, repolyo. Okay, so kasi nga po napaka-trending po ngayon sa market. Okay, so sa market lang po. Okay, kasi nga po sobrang taas po ng presyo ng repolyo ngayon sa market. Okay, so grabe, parang ngayon lang talaga nangyari na umabot sa ganito kalaking presyo ang repolyo. Okay, so ayun po, kasi nga parang sa buong buhay ko, okay, so mula nung bata, okay, kasi nga farmer na yung ama ko, so parents ko, so mga ancestors is ito talaga yung hanap buhay. Ay, so kumbaga sa buong buhay ko ngayon ko pa naranasan or narinig na ganito kataas ang presyo ng repolyo. Okay, so dito sa market ay sobrang taas po talaga. Okay, bakit po? Sa ngayon po ang repolyo po is nagre-range po ng 90 to 100 per kilo. Okay, so sa mga good harvest 90 to 100. So mostly ngayon is mga last days umabot talaga yung sabi-sabi nila. So hindi lang yun sabi-sabi kasi nga meron talaga dito sa amin nakapag-harvest. So ang bintahan sa market is 100 per kilo po talaga. So yung 100 per kilo po talaga is grabe, sobrang laki na po yung sobrang taas na presyo na po yan para sa isang cabbage. Kasi nga po kadalasan po sa amin is tuwing may harvest is yung pinakamataas siguro is abot lang ng mga 60 per kilo is yun. Mataas na po yung price na yun. Okay, so sobrang galante na po yun para sa mga farmer. Pero sa ngayon, okay, umabot talaga sa 100 per kilo. So ayun nga, so sobrang swerte po yung mga nakapagtanim or may harvest ngayon. Okay, so kasi nga po dito sa amin is na-observe ko po talaga is merong mga ilan na may harvest pero hindi ganoon kadami. Okay, so percentage sa mga farmers dito hindi ganoon kadami ang may harvest ngayon, unlike sa mga previous month na grabe, sobra talagang ang dami talaga nagtatanim ng cabbage. Okay, so yun na nga, parang doon sa nabanggit ko doon sa last video ko regarding sa cabbage din. Okay, so parang ang mga tao or mga farmer is parang nadalang sila. Okay, so kasi nga medyo mahaba-haba din yung yung mababang presyo na So ayun nga po mga farmers. Okay, so siguro dahil sa sobrang baba ng price ng cabbage nung mga last 4 months yata. Okay, 4 months yata ang inabot ng mababang price ng cabbage. Yung mga small farmers, mga katulad namin, okay, so hindi talaga nakapag-invest. Okay, hindi nakahabol sa sa investment kasi nga po nakikita naman natin, okay, kung napanood niyo yung video natin sa last vlog ko, yun, makikita niyo yung gastos din ng cabbage. Okay, so medyo malaki-laki talaga yung gagastusin ng cabbage. Okay, so lalo na pag iaasa mo lahat sa gastos. Okay, kasi nga okay lang kung gagastos ka lang sa fertilizer, sa insecticide, okay,
Pero kung pati yung mga manpower is gagastos ka pa doon, so yun na nga, medyo malaki-laki talaga yung gagastusin mo. Okay? So kasi nga dito sa amin is meron ding meron ding ibang sistema sa pagpatanim ng cabbage. Okay? So merong mga farmers, okay, katulad sa amin is um, nagtatanim kami, tapos kami din yung nagtatrabaho. Okay? Pero na lang kung medyo hindi talaga kakayanin ng manpower ng sarili naming lakas, o kaya yung capacity ng tanim namin. Okay, so kung medyo malaki-laki yung tanim, ayan na nga po, kinakailangan yung kinakailangan mong ano ba yan, kukuha ng magtrabaho sa iyo, okay, para makatulong sa yung tanim. Okay, kasi ang sa amin is hands-on talaga kami. Okay, personally, ako, taga-spray, um, pag-apply ng fertilizer, pag-tanim. So, halos lahat-lahat ng proseso sa pagtanim is hands-on po kami. Okay? So, meron lang kaming mga helper. So, sila lang yung taga-linis ng taga-alis ng damo, mga ganun. Okay? Pero, hindi talaga nawala yung presence namin. So, kumbaga, nakakatipid din tayo. So depende din kasi yan, kasi nga po meron din maraming mga farmers, yung mga matatawag natin dito sa amin na big time talaga, kasi nagpapatanim lang sila sa mga tao. Okay? So gagastos lang sila, tapos kanila lahat ng gastos. So yung mga bibilhin ng mga expenses natin, fertilizer, insecticide, kahit ano-ano pa yung mga kailangan bilhin para sa sa pag-aalaga ng cabbage. Okay? So gagastos 'yun lahat. Okay? Kung ikaw yung nagagastos, so kailangan bibilhin mo 'yun lahat, gagastos bibigay mo doon sa nagtatanim. Okay? So yung mga nagtatanim naman, so sila yung bahala sa lahat-lahat ng trabaho sa farm. Okay? Mula pagtanim, pag-alis ng damo, pag-apply ng pampataba, okay, pag-spray, pag-harvest, ayun na yun. Pwera na lang yung sa expenses sa transportation or yung hauling expenses natin. Okay, so iba na yung kaltas, doon na yung mapupunta sa harvest expenses. So kumbaga ibabawas mo na yung expenses sa hauling, so bago hahatiin. So ganito po yung ito po, gagawa ako ng ibang video regarding dito. Okay, kasi nga baka mayroong gusto pong invest dito. Okay, so baka meron. Okay, so kasi nga meron din naman dito sa amin na mga walang kapital. Okay, tapos gusto nila magtanim, kaso nga lang wala silang investment or wala silang kapital na magagamit. Okay, so may mga kakilala tayo. Okay, so pwede natin na ano ba yan, pwede natin i-offer sa kanila na gusto silang pwede silang magtanim, tapos tayo yung gagastos. Okay, so sa mga gusto dyan na mag-invest, okay, so pwede kayong mag-message down below. Okay, down below. So ayan po, pwede kayong mag-message or mag-comment. Okay, kung gusto nyo, so PM nyo ko. Tapos gagawin natin is pag-uusapan natin yung mga sistema, yung mga ano ba yung pwedeng ano ba ang mga policy dito sa amin. Kasi nga po parang patas lang din naman kung ikaw yung magtatanim, so pag mag-harvest kayo, so may mapupunta talaga sa'yo, may share ka talaga. May ikaw naman yung gagastos, so yung ang investment mo, so babalik sa'yo. Tapos yung magiging income nyo is yun nga, hahatiin nyo, so babalik, so may ano ka din, ano bang tawag nito, ginansya, maga. So ayan po, may mga sistema na ganito sa amin. So kung nanonood ka ngayon, tapos may sa tingin mo ay may capital ka, so walang, try to message me. Okay, so comment ka lang, okay, pag-usapan natin.
Okay, so yun na nga po mga ka-farmers. Okay, so sa mga nanonood dyan, ito po, abangan nyo ang isa ko pang video regarding dito. So sa sistema ng um, pag-i-invest dito sa amin, or ang sistema ng pagpapatanim ng kahit na anong gulay. Okay, kahit na anong project mo dito. Okay, so mostly talaga ang pinakamalakas dito na may ganong sistema na mag-i-invest ka tapos iba yung tatanim yung mga farmers dito. So doon tayo sa cabbage. Okay, kasi nga proven na po yun. Okay, so basta abangan nyo guys, gagawa ako ng isa pang video. Okay, so sa mga nanonood nito na mga ano ba yan, mga kakilala ko, okay, na medyo may kaya may kaya. Okay, so may capital po. Okay, gusto niyo mag-invest. Okay, so message nyo ako, itatry natin, ihahanap natin. So ako na ang bahalang ano po, gagawa ng bali ako yung magiging bridge po ninyo. So pag-uusapan muna natin bago tayo proceed dun sa project natin. Okay, para mas sigurado tayo, tapos para wala tayong pagsisisihan. Kasi nga po sa pagtatanim is hindi naman lahat ay i-income or maganda yung magiging outcome po ng pagtatanim. Okay, kasi nga yung dulot yun ng price. Okay, so minsan mababa yung price, tapos minsan is sobrang taas. So sa pag mataas yung price, kasi panigurado po is kikita talaga tayo. Okay, yun nga lang pag mababa ang price, yun, so may tendency talaga na malulugi din tayo. Okay, pero depende din naman kasi yan, kasi mostly pag kahit mababa yung price natin, as long as yung tanim natin is maganda yung pagkakaalaga natin, so malaki yung harvest natin, di naman tayo aabot sa point na malulugi tayo. Okay, meron tayong magiging ginansya or magiging income o kahit papaano. So hindi nga lang ganun ka laki. Okay, so watch nyo guys, abangan nyo po ang ano ko po, susunod na video ko po. Okay, so sa ngayon is balik muna tayo kasi nga po medyo lumihis tayo ng landas. Okay, patungo na tayo sa kabilang buhay. Next. Okay, so ano po, balik tayo doon sa nabanggit ko kanina na price ng cabbage. Okay, so ayun po, sa market talaga is 100 per kilo. Okay, so market ba to? Kasi nga okay, kasi nga panigurado sa ibang market, kasi nga po dito is yung pinakamalapit is nasa Canlaon po. Okay, Canlaon market. So pinakamalapit po na market natin dito. Okay, so how much more kung doon pa sa ibang market. Okay, doon sa mga malalayo. Okay, kasi nga po market is, ang Canlaon is yung pinakaunang market ang pinag-delivera natin ng product natin. So yung mga taga mga ano ba yung tawag sila, mga supplier din ng mga gulay. Okay, so kukuha sila ng supply sa Canlaon, tapos distribute nila kung saan sila na sanay, or saan talaga yung ano ba yung nakasanayan nila na mag-distribute, or kung saan sila may pwesto na. For example, sa from Canlaon, okay, to Bacolod. Okay, so for example 100 na sa Canlaon, pagdating sa Bacolod is sobrang laki na po ng price, kasi nga po may dagdag presyo na po yan. Okay, so hindi na yan direct to consumer, kasi nga pag sinabi natin direct to consumer, okay, from sa farmer galing sa amin, so direct na yan sa consumer. Kaso nga lang dadaan pa ng mga tinatawag natin na mga middlemen. Okay, so sila yung nagdadagdag ng presyo, nagpapataas ng presyo, kasi nga po business din po yung ginagawa nila. Okay, so hindi din kasi aabot yung mga produkto doon sa mga consumer, okay, kung wala sila. Okay, so yun na nga. So dito lang pag-uusapan natin price sa Canlaon, okay, para ma-refer natin doon sa income ng mga farmers. So sobrang taas na po yung 100 per kilo. So imagine, okay, so gagawa tayo ng calculation. Okay, so ang sistema kasi na pag-harvest dito sa amin is by sack. Okay, sako po. Okay, so ngayon
kung may harvest ka kahit isang sako, okay, sa isang sako is magkano po? 60. Butang na lang natin is average na kilo po sa isang sako is 60. Okay? So 60 per kilo. Okay? So sa 60 po, multiply po 'yan. So magkano po ang presyo natin? Okay? So 100 per kilo. Multiply natin by 100. Okay? Imagine gross sales mo sa isang sako is 6,000. Ayan, so mga ka-farmers, 6,000 po yung sales natin. Sa isang sako pa lang yan. Okay, kung, ayun na po, price natin is 100. Okay, so next. Okay, so ayun mga ka-farmers. Okay, so what if ang harvest natin, okay, so nasa pagpalagay natin 20 sacks. Okay, so multiply natin yung 6,000 times 20 kasako. Okay? So, magkano kalalabasan? Okay? Magkano yung gross sales natin? 120,000. Okay, yan po yung kikitain. Yung 20 sacks is, ano na po yun, maliit lang po yun na harvest. Okay? So, ayan po, pagpalagay natin, may tanim ka. Okay? So, kumbaga, nasira yung pananim mo. Okay? Hindi ganun kagandahan ang pagtubo ng tanim mo, so hindi ganun kalaki yung harvest mo. For example na lang po yung 50 grams po na seeds po, okay, ng cabbage. Okay, so kasi nga po pag 50 grams po is average po niyan is nasa mga potential po, yung potential po na harvest, yung pinaka maximum talaga na harvest natin pagpalagay na lang natin is 50 kasako po yung harvest sa isang 50 grams. Tama po ba? Okay, ipagpalagay na lang natin kasi nga na-experience na din natin yan ng mga previous month. Okay, yun nga lang kasi medyo mababa yung price ng harvest natin noon. Okay, so pagpalagay natin kung ganun talaga yung harvest natin sa 50 grams natin. So aabot din ng 50 kasako. Okay, so ngayon ano yung mangyayari? What if 50 sacks talaga yung harvest mo? Multiply mo 50 times 6,000 na harvest price mo per sack. Yan. Pwede ka palang kikita ng 300,000 sa isang maliit lang na lata ng seeds ng cabbage. Okay, yung 50 grams is ayun na po, parang maliit lang po yan na tanim. Okay, pero pag lumago talaga yung tanim mo tapos naalagaan mo ng husto, tapos sasaman pa ng magandang tiyempo, magandang panahon, so hindi masisira yung mga tanim natin. Ayun nga po, posibleng harvest talaga tayo sa 50 grams po na seeds is harvest talaga tayo panigurado ng 50 sacks. Okay, so what if makatsimpo din tayo sa ganitong price? Ayun nga po, sabi nila ngayon, may mga naririnig kasi tayo, so pag may harvest ka na cabbage, yun sabi nila is ayun na po, ayun tawag dun, basta yung tawag nila is parang yayaman ka daw. Okay, kasi nga po hindi po biro yung ganong price na inabot ngayon sa cabbage natin. Okay, mayabang kasi nga po sa totoo is wala din naman tayong ganong kalaking harvest. Okay, so kahit pa paano meron tayong harvest pero hindi ganoon kalaki. So at least meron. So ang binabanggit ko dito, ang pinopoint ko dito is yung mga kasi nga meron talaga dito sa amin na ganito kalaki ang harvest nila. Okay, isang harvest isang mabot ng 40 kasako, 50 kasako, di ba? So ayun, so sa mga kapitbahay, mga ka-farmers din natin dito. So maswerte sila kasi nga po malaki yung kapital nila, malaki yung na-invest nila. Okay, so sa atin ang mga maliliit lang na kapital meron tayo. So yan na nga po. Pero kahit papaano is meron din naman. Okay? So yun mga ka-farmers, sa sunod na video is gagawa talaga ako ng ganito din na video
regarding din sa cabbage. Tapos yung pag-uusapan naman natin is kung ano ang mga sistema kung magpapatanim tayo sa mga farmers dito. Okay? So kasi nga po try natin, baka mag-click din to, okay no? So sa mga kakilala ko, so try natin na baka may gustong magtanim dito tapos wala silang pangkapital. So pag meron dito din na nagko-comment diyan, okay? So baka mapag-usapan po natin, okay? So basta abangan nyo lang yung mga video ko sa susunod. So for today's video hanggang dito na lang po, okay? Sana i-subscribe niyo po ang channel natin. So pag-uusapan natin lahat-lahat ng mga ganap dito sa bukid, okay? Kung ano yung mga basta marami tayong i-feature dito sa buhay bukid, okay? Kasi nga po kadalasan yung nakikita natin is yung pinapanood natin is yung mga ano ba yun? Yung mga movie, di ba? So which is mga scripted lahat, okay? So dito naman is tatalakayin talaga natin kung ano yung buhay ng mga farmers, buhay namin, okay? So at least meron tayong alam na ganito pala, ganun pala, okay? Kasi nga merong iba na parang ay ito ganito farmer kasi yan ganyan, so pero hindi nila alam kung ano yung totoong buhay ng mga farmers talaga, okay? So mahirap pero masarap, okay? So ayan po guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe po sa channel natin, okay? Like at pindutin po ang notification bell para anytime na may mga bago tayong upload na video, okay? So hindi natin sasayangin yung panahon natin, okay? So at least man-notify kayo, tapos paki-share na lang po, okay? Para at least po may malalaman yung iba, okay? Regarding din sa buhay natin dito sa bukid, okay? So salamat po sa lahat sa mga nanonood. God bless.